Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang executive order na bubuo sa Independent Commission na layong imbestigahan at mapanagot ang mga nagnakaw sa Kaban ng Bayan. Bagaman wala pang pinangalanan sa tatlong magiging miyembro ng komisyon, inilatag na ang kapangyarihang saklaw nito na kahalintulad ng isang hukuman. Kabilang dyan ang pagsasagawa ng mga pagdinig, paglalabas ng subpoena at pagre-rekomenda ng kasong pwedeng isampa sa mga mapapatunayang sangkot sa anomalya. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa bisa na Executive Order 94 na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw, binuo na ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito yung independent body na inaatas sa mag-imbestiga sa mga maanomalyang flood control projects at magre-rekomenda na mga isasapang kaso sa mga sangkot. Bubuuin nito ng isang chairperson at 2 miyembrong hindi pa rin pinapangalanan hanggang ngayon, pero i-anunsyo raw mismo ng Pangulo. Prioridad ng investigasyon ng ICI, hindi lang mga flood control project, kundi lahat ng infrastructure project sa buong bansa sa nakalipas na 10 taon. Saklaw niyan ang mga administrasyong Aquino, Duterte at Marcos. Mga paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials at iba pa mga batas ang tututukan sa investigasyon ng ICI. Dito ibabase ang rekomendasyon sa paghahain ng kasong kriminal, sibil at administratibo. Kahalintulad ng hukuman ng kapangyarihan nila, pwede magsagawa ng pagdinig at maglabas sa mga subpina para magpatawag ng testigo at dokumento. Pwede rin sila magrekomenda para sa pagsasailalim sa Witness Protection Program. Pwedeng humingi ng report ng investigasyon ng mga komite ng Kamara at Senado, mga court records sa Sandigan Bayan, at maging mga libro, kontrata at bank records. May kapangyarihan din ng ICI na magrekomenda sa otoridad na maglabas ng whole departure order, magpauwi ng nasa abroad, at magpa-freeze sa mga ari-arian, mga deposito. Kung may sapat na basihang ang mga ito ay galing sa anomalya sa flood control o infrastructure project, pwede rin sila magrekomenda ng agarang pagsuspindi sa mga pampublikong opisyal at magrekomenda ng parusa sa mga tatanging humarap o tumestigo sa isinasagawang investigasyon. Maging pribadong individual, papatawan din ang karampatang parusa sa ilalim ng batas. Ipinag-uutos din sa mga ahensya ng gobyerno, partikular ang DOJ, NBI, DPWH, DILG, PNP at lahat ng ahensya na igawad ang lahat ng tulong at kooperasyon sa ICI para matupad ang mandato nito. Buwan-buwan mag-uulat ang ICI sa Pangulo na nangakong walang sasantuhin ng investigasyon at mananagot ang dapat managot sa usapin ng mga kinulimbat na pondo ng bayan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 Oras. Inireklamo na ng DPWH sa Ombudsman ang 20 opisyal nito at 4 na construction companies kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Tila nadadamay naman ang iba pang empleyado ng kagawaran sa galit ng publiko. Kaya pinayagan silang hindi mag-uniforme para iwas harassment. Nakatutok si Joseph Morong. Mismong si Public Works Secretary Vince Dizon ang tumayong complainant sa Ombudsman laban sa mga 20 opisyal ng kanyang ahensya at 4 na mga construction companies. Ito ay para sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at paglabag sa Government Procurement Act. Nangunguna sa mga sinampahan ng reklamo galing sa DPWH Bulacan District 1, sina dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, Construction Chiefs na sina JP Mendoza at John Michael Ramos at mga taga-iba pang opisina ng District 1 hanggang cashier dahil nabayaran ng ilang ghost project tulad ng binisita ng Pangulo sa Barangay Piel sa Baliwag, Bulacan. Pinakita din ng Pangulo, may resibo na bayaran ang SIMS trading. So may nag-issue, may mga nag-authorize ng pagbayad doon. Inireklamo rin ng 5 taga-construction companies, sina Sally Santos ng Sims Construction Trading na umaming nag-deliver ng mga kahong-kahong pera kay Hernandez, Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders, Robert Imperio ng IM Construction Corporation, Maria Roma Angeline Rimando ng St. Timothy Construction Corporation at Sara Discaya para rin sa St. Timothy.
Hindi pa kasama sa reklamo ang asawa niyang si Pacifico o Curly Discaya. Si Sara Discaya lang po ang umamin under oath na siya ang beneficial owner ng St. Timothy. Pero, wag po tayong mag-aalala, kagaya ng sinabi ko, marami pa to at una pa lang ito. Sa investigasyon ng DPWH Internal Audit Service o IAS mula August 13 hanggang 20, lumabas na may sabwatan at paulit-ulit na scheme o sistema ang mga inireklamong taga DPWH sa mga kontraktor para palabasing natapos na mga proyekto at masingil ang gobyerno sa 9 na proyekto sa Malolos, Hagonoy, Baliwag, Bulacan at Kalumpit sa Bulacan. Ang halaga ng mga proyekto hindi bababa sa 249 million pesos. Lampas na kung tutuusin sa 50 million pesos na halaga para makapagsampa ng reklamang plunder. Ang pinaka madaling i-prove at pinakamabilis ay itong mga kasong sinama natin dito. Ang kailangan, ang kahihinatnan nito ay makulong ang mga dapat makulong sa lalong madaling panahon. Open and shut case ang mga ito. Hiniling din ng DPWH sa Ombudsman na magsagawa ng forfeiture proceedings at makipag-ugnayan sa Anti-Money Laundering Council para sa mga iba pang paglabag. Ang importante dito, maibalik ang pera ng tao. Ngayong may nakahain ng formal na reklamo o complaint dito sa Ombudsman, ang Ombudsman ay magsasagawa ng preliminary investigation at pagkatapos ng investigasyon ay maghahain naman ng formal na kaso sa Sandigan Bayan kung saan ito lilitisin. Sinusubukan pang makuha ng GMA News ang panig ng mga kinasuhan. Pero ang abogado ni Hernandez gusto pa raw mabasa ang buong complaint. I haven't seen the complaint just yet. However, my take lang is, have we seen the complete picture? Bakit meron ng agad criminal complaint? And I just want to see, sino ba ang respondents dito? Naglabas naman ng memo si Dizon na pumapayag na huwag muna magsuot ng mga uniform ang mga taga-DPWH. Ito raw ay hiling ng unyon ng mga taga-DPWH dahil sa mga nararanasang harassment o pangungutya sa mga taga-DPWH. May proseso po tayo. We will all get the justice that we all deserve as Filipinos. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Matapos magdawit ng ilang senador sa katiwalian, hiniling ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez na mabigyan siya ng proteksyon at mailipat sa PNP Custodial Center. Nasa peligro umano ang kanyang buhay, lalo ngayong ipinakulong siya sa Pasay City Jail ng Senado. Nakatutok si John Consulta. Tatlong hiling ang nakapaloob sa 10 pahinang writ of amparo petition na inihain ng mga abogado ni DPWH Engineer Bryce Hernandez sa Pasay Regional Trial Court. Una, mabigyan si Hernandez ng Witness Protection Order. Ikalawa, mailagay siya sa Witness Protection Program ng DOJ. At panghuli, mailipat ang kanyang detensyon mula Pasay City Jail papuntang PNP Custodial Detention Center sa Camp Crame. Ayon sa kanyang abogado na 3 oras na kausap ni Hernandez kanina, nasa peligro ang buhay ng DPWH engineer sa Pasay City Jail. Dahil yan sa mga bininyag dito sa kamera, kabilang ang pagpangalan kina Senador Jingo Estrada at Senador Joel Villanueva sa mga nakikinabang umano sa mga proyekto ng DPWH. Bagaman may hiling ang kamera na manatili sa kanilang poder si Hernandez para bigyan siya ng proteksyon. Iginiit ng mga senador kahapon na dapat mapunta sa kanila ang kustodiya kay Hernandez dahil na-cite for contempt siya sa Senado noong Lunes dahil sa hindi umano pagsasabi ng totoo. Mosyon nila kahapon, ilipat si Hernandez sa Pasay City Jail na kahapon din ipinatupad. Right after the revelations were made, the threat became exponential. That's why it highly suspect yung pag-transfer sa kanya from PNP Custodial to the Pasay City Jail. The movant ay isang tao na si Bryce mismo ang nag-akusa. So this is not speculative. This is real. There is a threat and there is a threat sa security ni Bryce. Pangamba ng abogado ni Hernandez, posibleng maapektuhan ang mga susunod na ibubunyag nito oras na manganib ang kanyang buhay sa Pasay City Jail. What signal is the Senate trying to impress? Di ba? Here is my client courageously divulging details, and yet
he was brought to Pasay City Jail. Ano ang impact nun? Dadalawang isip na. He was actually thinking whether what he did nung Congress was a right decision. Samantala, magpapadala ng sulat sina Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon para iapila ang paglipat kay Hernandez. We have every reason to fear for the life of Bryce Hernandez in Pasay City Jail. He is at the center of being accused. Si Senator Jingo Estrada and Senator Joel Villanueva in the greatest corruption scandal of this decade. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Walang takas sa mga otoridad ang lalaking nambasag sa van ng isang pulis sa Pasig. Bukod sa mga gamit, pinuntirya ng suspect ang automatic rifle ng biktima at ibinenta online sa mababang halaga. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Na-arresto ka namin sa Mabilis natugton at naaresto ng Pasig Police ang lalaking ito na itinuturong tumangay sa automatic rifle na ito na kung tawagi Galil na pag-aari ng isang pulis. Ayon sa Pasig Police, dinistrungka ng suspect ang likurang bintana ng nakaparadang passenger van ng biktima sa barangay Bagong Ilog. Saka inabot lahat ng personal na gamit na nasa upuan, pati ang service rifle na inisyu ng PNP sa pulis. Sa pagmamadali daw niya para pumasok sa trabaho, naiwan niya yung kanyang baril na Galil sa loob ng kanyang van. Dito unang nakuna ng CCTV ang suspect pagkatapos na isagawa ang krimen. Hindi halata pero habang siya'y naglalakad palayo, bitbit niya ang baril na binalot ng tela. Sa mismong pinaradahan po niya ay wala po tayong nakuha ang mga CCTV, no? Pero along the way po, sa mga pangalawang kanto na may nakuha tayong CCTV, pina-identify natin sa biktima yung tela kung nakikilala niya to at kinumpirma niya na yun nga yung kanyang nawawalang mga gamit. Mula sa Pasig, sumabit ng jeep ang suspect. Nilagay ang baril malapit sa estribo. Saka bumiyake pa Mandaluyong at Taguig kung saan siya nakatira. Kinabukasan, ibinenta na ng suspect ang automatic rifle online. Higit 100,000 piso ang halaga nito ayon sa investigasyon. Pero ibinebenta lang daw ng suspect ng higit sa kalahati ang presyo. Binebenta po niya ito sa halagang 40,000 lamang. Pumayag po yung ating suspect na may kapag-meet up sa ating confidential informant. Hindi nagbigay ng anumang pahayag ang suspect na nasangkot na pala sa kung ano-anong kaso. Series of robbery na po yung ginagawa niyang kaso, hindi lang po dito sa Pasig, nahuli na rin po siya sa Taguig. Ang pulis naman na may-ari ng ninakaw na baril, sinampahan ng kasong administratibo. Wala pa siyang pahayag sa GMA Integrated News. Paalala naman ng pulisya sa mahilig bumili ng baril kung kani-kanino. Pagka yung pong nagbebenta ng baril ay wala po siyang lisensya at wala pong LTOP, ay mas magandang wag na po ninyo itong bilhin dahil hindi nyo po alam kung saan ginamit yung baril na yon. Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil, nakatutok 24 oras. 14 na ni-recruit para gawing scammer abroad ang sinagip sa Palawan. 2 naman ang arestado. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Dito na sa bundok ng Barangay Taburi, Rizal, Palawan, naharang ng mga otoridad ang mga sasakyan, lula ng ilang Pilipino kahapon. Nagtakbuhan ang driver ng sasakyan, gayon din ang 10 pasahero na recruit umano. Nagkasugat-sugat sa pagtakbo sa bundok. Bago nito, naharang din ang isa pang van na meron namang sakay na 4 na recruit. Papunta na rin sana sila sa lugar kung saan nag-aabang ang speedboat na magdadala sa kanila sa Malaysia sa pamamagitan ng backdoor. Pero ayon sa PAOK, sa Cambodiang target na destinasyon ng mga naharang na ni-recruit para magtrabaho bilang mga scammer sa nasabing bansa. Pero hindi raw tulad ng mga unang na-rescue ng PAOK. Sa pagkakataong ito, alam daw ng mga na-recruit ang kanilang magiging trabaho. Alam nila na gano'n ang papasukin nila. Medyo nakakatakot na ito kasi nga mga Pilipino na itong mga nagiging mga keyboard criminals, ano? Alam nila na yun sa Cambodia may mga checkpoints silang dadaanan doon. Alam nila yung laki ng risk. Mula Maynila, ibinyahe ang mga na-recruit papuntang Palawan. 60 hanggang 80,000 pesos daw ang alok ng sahod sa mga ito. Meron pa raw mga incentive depende sa laki ng kanilang may scam. Love scam. Ipapasok na dyan yung investment scam. I-introduce ka nila sa cryptocurrency. Sa kabuuan,
Umabot sa 14 ang nailigtas. 2 sa kanila ang iniimbestigahan ng PAOK na nag-guide daw sa grupo. Inaresto naman ang 2 driver. Sa tingin ng PAOK, posibleng konektado ang mga ito sa mga nailigtas kahapon ng NBI na mga nirecruit din papunta rin ng Cambodia. Hindi lang naman isa o dalawa yung scam hubs, yan marami. Meron po tayong mga tinitignan ng mga malalaking sindikato na involved sa ganitong klase ng operation. Sasampahan ng reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 ang mga driver. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Itinanggi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na may kaugnayan siya kay dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Kasunod yan ang post ni Senador Jinggoy Estrada sa Facebook ng yearbook photos ni Ridon at Hernandez. Caption dyan ni Estrada, safe kaya tayo sa kanila? Nilagyan pa yan ni Estrada ng mga hashtag tulad ng investigation o reunion at kaya naman pala. Sabi ni Ridon, batchmate sila ni Hernandez pero hindi sila naging magkaklase o magkaibigan. Kokonsulta rin daw si Ridon sa DICT at NPC dahil nakita sa litrato ang address ng kanyang lola. We were batchmates in grade school, but he was never my classmate and he was never my friend. No? So, medyo nakakatawa ho na inuungkat po ni Senator Jinggoy Estrada po yung mga yearbook pictures ko nung 12 years old po ako to make a connection to Bryce Hernandez. There's no connection with him. Good evening mga kapuso! Minsan mga nabigo, di bumitiw sa pangarap si The Clash 2025 Grand Champion, Jong Madaliday. Alay nga raw ni Jong ang success sa kanyang ina. Ang kanyang full circle moment, ichichika ni Aubrey Carambel. From first runner-up ng The Clash Season 1 noong 2018, The Clash 2025 Grand Champion is Jong Madaliday! To The Clash 2025 Grand Champion. 7 taon daw naghintay si Jong Madaliday na makamit ang kampyonato. Kumpara noong 2018, mas naging mindful daw si Jong sa kanyang song choices. Nung 2018 Season 1 ng The Clash, wala masyadong ganung idea. Talagang go with the flow lang ako. Kung ano yung naisip ko, pak, yun na yun. Ngayon, pinag-isipan mo kung ano yung mga kakantahin? Pinag-isipan talaga. Lahat tugma siya sa kwento ng buhay ko. Pag-amin ni Jong, nagkaroon siya ng pag-aalinlangan na muling sumali sa The Clash. Lalo at may alok din na sumali siya sa isang international singing competition. Pero nanaig daw ang request ng kanyang nanay. Yung nanay ko, sige na, sumali ka na, matanda na ako, gusto kita makita sa TV. Sabi ko, sige, gagawin ko pa para sa inyo. Para kay Jong, may tamang panahon para sa kanya na resulta rin daw ng kanyang sipag at tiyaga. Kailangan, kung may pangarap ka, mag-fail ka man ng isang beses, 100 times, 200 times, lagi mong tatandaan na may isa doon na talagang mag-win-win ka. A total of 4 million pesos worth of prizes ang kanyang napanalunan, kabilang ang 1 million pesos, house and lot, at management contract from Sparkle. Excited na nga raw siyang umuwi sa kanyang hometown sa Cotabato. Aubrey Carambel, updated showbiz happening. Iniimbestigahan na ng PNP HPG ang 3 luxury vehicles na naharang sa magkakaiwalay na operasyon dahil wala umanong kaukulang mga papeles. Inaalam pa kung nakaw ang mga sasakyan o kung may kinalaman sa maanumalyang flood control projects. Nakatutok si Chino Gaston. 3 luxury vehicles gaya ng GMC Denali SUV, Porsche Boxster at Chevy Camaro ang inimpound ng PNP Highway Patrol Group matapos maharang sa magkakahiwalay na operasyon sa Cavite at Pasay. Ang pulang Camaro nasita sa Cavite noong September 6. Walang maipakitang lisensya o registration papers ang driver nito. Noong September 4 naman, nasabad sa Pasay ang GMC SUV at Porsche na masyado raw mababa ang bentahan at walang valid authority mula sa registered na may-ari. Iniimbestigahan na ng PNP HPG ang mga sasakyan. Ang may-ari ng Camaro, hinihintay na ng HPG na tubusin ito at maipakita ang kaukulang papel.
Pinapagawa naman ng tamang special power of attorney ang may-ari ng nalalabing mga sasakyan. Pinagagawa naman ng valid na special power of attorney ang may-ari ng GMC SUV at ng Porsche Boxster. Pero paglilinaw ng HPG, wala pang ebidensya sa ngayon na nagpapakitang nakaw ang mga sasakyan o kung may kinalaman ito sa mga investigasyon sa mga nasasangkot sa maanumalyang flood control projects. Nagiging aggressive lang yung HPG na sa mga bentahan, sa mga dumadaan, if there's some violations, lalo na if it is luxury cars. Natanong din ng HPG kung iniimbestigahan din nila ang mga luxury vehicles ng ilang opisyal ng gobyerno na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Inuunahan na namin sila para pag nagtanong, ito yung nakuha na naming detalye. And we are doing it right now. In fact, right now, may mga tinitingnan na kami. Sir, kaya minomonitor ang mga bentahan dahil may possibility na i-dispose na nila? Yes, that's correct. Kaya nga nakuha yung 3 dahil dyan sa monitoring na yan. Nakatakdang makipagpulong ang HPG sa Bureau of Customs para paigtingin ang koordinasyon sa pagbibigay ng clearance sa mga imported na sasakyan. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Inalala ni Pangulong Bongbong Marcos ang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ngayong ika-108 taong kaarawan nito. Binigyan din ng Pangulo sa kanyang talumpati ang mga natutunan mula sa ama, kabilang anya ang pagrespeto at pakikipaglaban para sa dignidad ng bawat Pilipino. Pinangunahan ng Pangulo ang pag-alay ng bulaklak sa monumento ng kanyang ama sa Batak, Ilocos Norte. Hawak na ni Senador Ping Lacson ang CCTV footage ng pagpunta sa Senado ng kinatawan ng isang construction company para ipadala umano ang kickback sa isang senador. Iimbestigahan ito ng Blue Ribbon Committee at nakatutok si Ian Cruz. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson, hawak na nila ang CCTV ng pagpunta umano ng isang kinatawan ng WJ Construction sa Senado noong August 19. Ang nasabing construction company ang inilutang ni dating Bulacan District Engineer Bryce Hernandez na nagde-deliver umano ng kickback sa isang Beng Ramos para umano kay Senador Jinggoy Estrada. As we speak, meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, no? Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya, para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador. Nauna nang itinanggi ni Estrada na may staff siyang nagngangalang Beng Ramos. Pero may kapangalan daw ito na staff ng Blue Ribbon Committee. Dahil dito, sinabi ni Lacson, kailangan ng internal cleansing ng Blue Ribbon. Inilipat na raw ang nasabing casual employee sa isang departamento ani Lacson. Inimbestigahan siya actually ngayon. Meron siyang parang explanation at napag-explain siya ng legal ng Senate. Wala pa akong update. Pero yun ang huling usap namin ni Secretary General, Secretary Bantog. For humanitarian reasons, sabi ko, medyo dahan-dahan din tayo. Ang aligasyon ni Hernandez, 355 million pesos ang dinownload na proyekto ni Estrada sa Bulacan. Nang tanongin noon si Estrada ukol dito. Wala kayong tatandaan na paano I don't know. Sa dami ng mga mayors, mga governors, mga konsehal na humihingi sa akin ng mga project, lahat pinaubaya ko na lang. Binibigay ko na lang sa mga staff ko para sila nang magbigay sa mga mayors. Ang 355 million pesos na halaga ng proyekto na isiningit sa 2025 national budget para sa Bulacan, natukoy na raw nila Lacson. Pinacheck ko agad sa General Appropriations Act kung meron bang insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan. And we found one. Meron talaga insertion na wala sa House version,
pero lumabas ito do sa after BICAM. So maliwanag na either sa Senate version or sa BICAM yon na insert. May proyekto na nga raw na na-award mula sa nasabing pondo nitong Mayo lang. My teams are checking kung ano yung status ng mga at least 5 projects na yon na hindi pa namin alam yung amount. Madali makita yon kasi nasa website naman ng DPWH. At titingnan namin sa ground ano yung status. Sa gitna ng akusasyon ni Hernandez, iginiit ni Lacson na walang sasantuhin ng Blue Ribbon. Sabi niya, masagasaan na kung sino man ang masasagasaan. Kung may pagtatakpan pa daw, bakit pa daw kailangan pang mag-imbestiga? Kinokonsidera na raw ng Blue Ribbon na ipatawag ang dating pinuno ng Senate Finance Committee na si dating Senador Grace Poe. Interparliamentary courtesy, si Senator Grace Poe, para ma-identify kung saan o kung sino yung nag-insert ng 355 billion na yun. Kasi establish na natin na sa either sa Senate version or sa bicameral, sa BICAM, lumabas bigla yung, kasi wala sa NEP, wala rin sa GAB o sa House GAB. Ano? Pagdating naman sa mga proyekto noong Duterte administration, pwede raw nilang tanungin si Senador Mark Villar na nooy kalihim ng DPWH. Si Senator Villar could be a very good resource person, at the same time, member of the panel. No, he can share. He's free to share his whatever he thinks or he knows about what happened from 2016 to 2022. At sinasabi ko sa loob, sabihin ko lang sa inyo, yung kung sa nakita ko, very, very, very active ang bank accounts ng Diskaya couple simula noong 2015, 2016, tapos naging active uling sobra 2025. Aminado si Senador Ping Lacson, walang record na mga kasamang posibleng nagsingit ng mga items sa 2025 national budget. Mahirap man daw ang trabaho, hahanapin daw nila kung sino-sino ang mga ito. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Magpa-file ang Pilipinas ng diplomatic protest laban sa plano ng China na magtatag ng National Nature Reserve sa Bajo de Masinloc. Tingin ng isang eksperto, paraan ito ng China para pigilan ng mga Pilipino na mangisda roon kahit na exclusive economic zone ito ng Pilipinas. Nakatutok si JP Soriano. Saktong isang buwan na mula nang magbanggaan ang dalawang barko ng China. Habang hinahabol ang barko ng Pilipinas na magdadala ng ayuda sa mga mangingisdang Pinoy sa Bajo de Masinloc. Ang China may ginagawa na namang panibagong hakbang sa lugar. Kahapon inanunsyo ng kanilang state media na inaprubahan ng China State Council ang pagtatatag ng isaan nilang Nature Reserve sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at bahagi ng West Philippine Sea. Ito raw ay para mapanatilian nila ang diversity, stability at sustainability ng lugar. Nagpadala rin ng karagdagang pahayag ang Chinese Embassy sa Pilipinas pero nasa wikang Mandarin at wala pa raw available na English version sa ngayon. Mariing inalmahan ng Foreign Affairs Department ang anilay walang basihang pagkatayo ng Nature Reserve. The Philippines will be issuing a formal diplomatic protest against this illegitimate and unlawful action by China, as it clearly infringes upon the rights and interests of the Philippines in accordance with international law. The Philippines, likewise, has the exclusive authority to establish environmental protection areas over its territory and relevant maritime zones. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea, kabilang na ang Bajo de Masinloc dahil bahagi raw ito ng kanilang 9 o 10-dash line historical map. Pero ibinasura na yan ng 2016 Arbitral Tribunal. The Philippines urges China to respect the sovereignty and jurisdiction of the Philippines over Bajo de Masinloc, refrain from enforcing and immediately withdraw its State Council issuance, and comply with its obligations under international law.
Ipoprotesta man ng gobyerno ng Pilipinas ang anunsyo ng China na maglalagay sila ng nature reserve sa Baho de Masinloc, tingin ng isang maritime law expert. Tila paraan ito ng China para mas mapalawak pa ang kanilang kontrol sa Scarborough Shoal na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon pa sa isang maritime affairs expert, kahalintulad sa pagdedeklara halimbawa ng Pilipinas sa Tubataha Reefs Natural Park, paraan niya ito ng China para gawing lehitimo ang pagpigil sa mga mangingisda mula sa Pilipinas at ibang bansa na makapasok sa Scarborough Shoal. Ang pinapalabas nila ngayon ay environment protection. Katawa-katawa na naman yon, no? Kasi sila lang naman ang sumira ng buong bahura na yon. Sakaling meron silang uhulihin sa ating mga tao, o mga fishermen natin, gagawin nilang basihan yan para siguro dalhin sila sa korte sa China at patawan ng parusa. Cover lang yan para sa isang mas maitim na objective. Sa tingin ng National Security Council, ang galawang ito ng China ay malinaw nilang paghahanda sa kalaunang pananakop sa lugar. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Kinwestiyon naman sa Kamara ang pagiging government contractor ng asawa ng isang COA commissioner. COA kasi ang sumusuri kung tama ang paggasto sa kaban ng bayan kung saan kinukuha ang pambayad sa mga kontraktor. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa budget briefing ng COA kanina, natanong si COA Chairperson Gamalil Cordoba tungkol sa pagkakaroon ng government contracts ng misis ni COA Commissioner Mario Lipana. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, ang asawa ni Lipana na si Marilu Laurio Lipana, President at General Manager ng Olympus Mining and Builders Group Philippines. Batay sa datos ng COA, mahigit 326 million pesos na ang naibabayad sa Olympus para sa flood control at iba pang infrastructure projects. Ang ibang proyekto, ongoing pa. Para po sa akin, personally, there's a potential conflict of interest. Bakit po potential conflict of interest? Pagka po siya ay nakailam dun sa mga auditor sa baba na gumagawa ng kanilang trabaho din, that's a potential conflict of interest. Potential. Pero malinaw na pinagbabawal ng konstitusyon. Tama po ba? Seems like that, Your Honor. So na-award yung mga yan while commissioner ng Commission on Audit, itong si Commissioner Lipana, the very same commission tasked to audit DPWH projects. Tama ho ba? Yes, I think so, Your Honor. I was simply appalled by the fact that the commissioner concerned, you were talking about the commissioner earlier, remains to be in office. For me, it's a clear case not only of potential conflict of interest. It's not a potential conflict of interest. It's real, actual conflict of interest. Kaya sabi ni Tino, dapat mag-resign na ang commissioner na ito, Mr. Chair. Pero sabi ng chairperson ng COA, wala siyang kapangyarihang utusan si Lipana na magbitiw o disiplinahin ito. Tinignan ko nga po sa Constitution din, the chairperson or the commission does not have discipline authority over one of its commissioners. Dahil po constitutionally created po ang commission audit, then yung pong mga commissioners at chair are impeachable officers. Please talk to him once he reports back to office. Otherwise, one of us or some of us may initiate impeachment proceedings against him, because it clearly falls under one of the grounds, betrayal of public trust, and also even graft and corruption. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuna ng pahayag si Lipana kaugnay nito. Wala si Commissioner Lipana sa budget briefing. Ayon kay Chairperson Cordoba, naka-medical leave ito mula Agosto hanggang sa katapusan ng Setyembre para magpagamot sa Singapore. Naungkat din sa pagdinig ang mga umano'y-maanumalyang flood control project sa Bulacan. Ayon kay Cordoba, naisumite na nila sa Office of the Ombudsman itong Lunes ang fraud audit reports para sa 2 proyekto ng St. Timothy Construction, 2 proyekto ng Wawaw Builders, at 1 proyekto ng Sims Construction Trading. Kapag nagsimula na raw ang investigasyon ng Independent Commission, pwede rin daw nilang ibigay roon ang mga ulat.
Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatuto, 24 oras. Mga kapuso, may bagong namumuong sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yung low pressure area kahapon malapit po sa Quezon Province, nag-dissipate o nalusaw na. Pero may bagong LPA na nabuo at huling namataan kaninang hapon sa layong 980 kilometers silangan ng Southern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo. Pero lalapit o tatawid ito sa Eastern Visayas o Northern Mindanao simula sa weekend. Ngayon pa lamang, ramdam na ang epekto ng trough o yung buntot nito sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Patuloy rin ang pag-iral ng easterlies sa iba pang panig ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa na ng ulan umaga pa lamang bukas sa ilang bahagi ng Mimaropa, Calabarzon at Panay Island. Posibleng may kalat-kalat na ulan naman sa Central at Eastern Visayas, pati sa ilang bahagi ng Mindanao. Pagsapit ng hapon, mataas na rin ang tsansa ng ulan sa Ilocos Region, Central Luzon at Southern Luzon, kasama ang Bicol Region. Halos buong Visayas at Mindanao naman ang uulanin sa hapon at gabi. Maging alerto dahil posible ang baha o landslide kapag nagtuloy-tuloy ang maulang panahon. Sa Metro Manila, pwedeng maulit ang mga pag-ulan gaya ng naranasan kanina. Mas tumataas ang tsansa ng ulan sa tanghali at hapon pero posible ring hanggang gabi sa ilang lungsod. Bistado sa Angeles, Pampanga ang pugad umano ng forex trading scam. Arestado ang 2 Israeli at 7 Pinoy. Ang kanilang modus tinutukan ni John Consulta, exclusive. Diyan lang. Upo. Sa isang apartment sa Angeles, Pampanga, huli sa akto ang 2 Israeli nationals at ilang Pilipino habang abala sa kanilang pang-i-scam. Walang hawak cellphone. Upo. Naka-on pa ang mga computer na ginagamit ng grupo sa kanilang forex trading scam. Karamihan sa mga biktima ay nasa ibang bansa. Itong grupo na ito, isa din sa nag-viral dati sa Cebu kung saan nahack yung kanilang CCTV at nakunan nga yung activity sa loob nitong mga scammers na to. Sa una ay bebentahan kanila or aalukin kanila ng mentoring na para matuto ka ng forex trading. So pag nahook ka na doon, papadalahan kanila ng link or ng malware upang makontrol nila yung account mo at sa paraan ngang yun ay maaari na nilang ma-hack yung mga bank accounts. Pero parang mistulang dobling dagok ang inaabot ng mga biktima ng grupo dahil matapos mabiktima, kakausapin silang muli ng mga Pilipinong kasabwat para muling mapa-invest at makuhanan ng pera. Nakikipag-ugnayan tayo sa PNP ACG upang magkaroon ng mas malaliman pa na investigasyon. Iko-coordinate din natin sa Canadian at sa Australian authorities na nakikipag-ugnayan din sa atin ngayon kasi napag-alaman nila na may mga biktima din sa kanilang bansa. Sinisika pa namin makuha ang panig ng mga inaresto na nakapiit sa detention facility ng BI sa Bikutan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Matapos ihayag ng Pangulo ng South Korea na itinigil nito ang pagpapautang sa Pilipinas dahil sa posibleng katiwalian, nagpahayag din ng pangamba ang isang grupo ng mga dayuhan. Anila, bukod sa pahiram na pera, baka pati pamumuhunan sa bansa maapektuhan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Umagos na rin hanggang sa interes ng mga dayuhan ang kontrobersya kaugnay ng mga maanumalya umanong flood control projects na kinasasangkutan ng mga kontratista, mambabatas at mga kawani ng gobyerno. Partikular na tumututok ang mga dayuhang investor na pwedeng magdalawang isip ngayon ayon sa isang ekonomista. Sa ganitong lakas ng ingay na nangyayari sa ating politika ngayon, marami ang magdadalawang isip at mag-hold back. Mag-i-invest ka ba sa ganitong klaseng klima, ganitong klaseng environment? Tingin ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, kung hindi mareresolba ang issue ng katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno, pwede ring maghinay-hinay ang mga dayuhang institusyon na nagpapautang sa Pilipinas. They're careful also na kung ganitong lumalabas yung pera nila, hindi naman na properly used for the projects. Ang pinaka talagang dismaya kami, the staggering amount. You can imagine how much can
can be done with those billions of pesos, we could actually build a new city. Una na rito, ipinatigil ni South Korean President Lee Jae-myung ang pagpapautang sa Pilipinas ng 28 billion pesos para sa paggawa ng mga tulay dahil sa issue ng katiwalian. Pero ayon sa Finance Department, ay 2024 pa inabandona ang paghiram sa Korea dahil sa France na lamang uutang. Sa gitna ng mga hamon, kapwa nagpahayag ng suporta ang PCCI at ang Makati Business Club sa mga hakbang ng administrasyon na masawata ang katiwalian sa pagtatayo ng infrastruktura. Nagpahayag din ng pagkabahala ang Makati Business Club sa laki ng pondong nailaan sa flood control ng ilang taon, habang hindi nila maipaliwanag na patuloy naman ang pagbaha. Dapat din anilang suriin ang convergence and special support programs sa ilalim ng national budget na ginagamit sa pagtatayo ng mga multipurpose building, local road, streetlight, basketball court, waiting shed at iba pa na mahirap daw mabantayan ang paggamit ng pondo. Sabi ng mga eksperto, apektado rin ng issue ang buhay ng mga Pilipino, partikular ang mahihirap na nadedehado sa paglustay ng pondo ng bayan. Sa lawak at tindi ng katiwalian na ito, at na hindi naman naniniwala ang mga mamamayan na yung mga kontratista lamang ang isip at nakapagpatupad ng mga ganitong proyekto na punong-puno ng katiwalian. Makabubuti nila kung maipapakita ng gobyerno na may mapaparusahan. PDAP scam, no? At the end of the day, alam din natin na ilan politicians na pinagkulong sa detention. So I take it with this gravity of this flood protection scam. Marami. Hindi lang yung nasa political position, pero dito sa mga government agencies na DPWH. Some of the former or maybe incumbent people working for DPWH, they went to casino na they lost almost 1 billion nga eh. We'll have to do the money trail. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Humiling ng 20 million pesos ang Office of the Vice President para sa budget nito sa biyahe sa taong 2026. As of July 31 ngayong taon, iniulat ng OVP na nakagastos na ito ng 62.5 million pesos para sa international at domestic travel. Pero iginiit ng OVP na lahat ng biyahe abroad ni Vice President Sara Duterte ay personal na gastos ng bise. Gayunman, sagot daw ng OVP ang gastusin ng mga security personnel at staff ng bise na kasama niyang bumabiyahe sa loob at labas ng bansa. Mahigit 902 million pesos ang hihilinging budget ng OVP para sa taong 2026. Handa na raw silang ipresenta ang kanilang budget proposal sa Kamara. Mabilis na chikahan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Naganap na ang pinakahihintay na pagkikita ng mag-aalbe o magpipinsang sina Sangre Terra, Flamara at Adamos sa mundo ng Encantadia. Napanood din kagabi ang pagtutulungan ng tatlong sangre para maligtas si Sangre Perena. Mas titindi pang eksena dahil mamayang gabi na mangyayari ang pagtataksil ni Dea laban sa kanyang Kera Metena. Sealed na ang partnership ng Sparkle GMA Artist Center at ng Thames International School. Palalakasin ng collab na yan ang educational pursuits ng ating Sparkle stars kasabay ng kanilang showbiz careers. Sa contract signing, present sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle First Vice President Joy Marcelo, Thames International School President, CEO at co-founder Joel Santos at Academic Director Dr. John Lagdemeo. Sa mga idinadawit sa issue ng flood control projects, sisilipin na rin ng Anti-Money Laundering Council ang mga kasino. Yan ay matapos palutangin ni Senador Ping Lacson na posibleng pinalalabas ng mga dating DPWH official na doon nila na panalunan ang mga nakukubra umanong kickback mula sa mga proyekto. Nakatutok si Maki Pulido.
Sa privilege speech ni Senator Ping Lacson, duda niya hindi lang nagsusugal sa kasino ang mga binansagan niyang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Apat dito, mga naging opisyal ng DPWH Bulacan. Maaari, sabi niya na naglo-launder ang mga ito ng pera o nililinis ang perang nakamal mula sa mga flood control project. Sa kanyang pagsasaliksik, sa loob ng 2 taon mula 2023, mahigit 1 bilyong piso ang cash na pinalitan ng chips sa kasino ng BGC Boys. Baka naman money laundering scheme. May report kami at ito ay aming pang binabalidate na peke lang ang pagdeklara nilang panalo. How so? Magpapalit ng cash into casino chips. Pero pag natalo ng kaunti, pupunta sa cashier para mag-cash out at ideklarang panalo ang pinagpalitan nilang chips. Ayon sa Anti-Money Laundering Council, isa ito sa mga paraan para linisin ang itinuturing na maruming pera dahil galing sa korupsyon o krimen. Binibili po nila yung chips and then they engage in minimal play. Sometimes walang laro. And then these launderers cashes out yung mga chips po na yun. The funds can be presented as legitimate gambling winnings. Kaya isa raw ang mga kasino sa covered institutions. Ibig sabihin, may mga regulasyong dapat silang sundin tulad ng pag-report sa AMLC kung may transaksyon na 5 million pesos o higit pa. Red flag o dapat na ring i-report sa AMLC kung masyadong malaki ang halagang pinapalitan. Kailangan nga raw may valid ID na ipresenta at may certificate of winning mula sa kasino para matiyak na totoong galing sa panalo ang casino chips na i-convert na sa cash. Matapos ang pagbubulgar nila, sabi ng AMLC, iimbestigahan nila ang mga kasino. May kalaki po yun na penalty under our rules of administrative cases against covered persons. May table of penalties po yun. Depende po sa possible na violation na makikita namin. Iniimbestigahan na rin ng AMLC ang mga personalidad na nadidikit sa mga questionabling flood control project, mga opisyal ng gobyerno, construction companies, pati na mga kaanak nila. Kasama rin po yung mga nabanggit na mga pangalan. Alam naman po natin yung laundering of funds, even corruption can extend even to associates or family members of those involved in corruption. Kaya lumalawak po siya. Tapos initial finding namin, napakaraming bank accounts, napakaraming properties, whether real or personal properties. Tinitiyak ng AMLC kasunod ng kanilang investigasyon ang paghingi sa Court of Appeals ng freeze order para hindi magalaw ng mga nagsabwatan sa korupsyon ng flood control projects ang ninakaw nilang pera. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Binaha ang ilang bahagi ng bansa dahil sa masamang panahon sa Iligan City. Patay na nang matagpuan ng isang batang babae matapos anuri ng baha. Nakatutok si Rafi Tima. Ikinagulat ng ilang residente ng Barangay Pakuan sa La Libertad, Negros Oriental ang pagragasa ng tubig sa spillway. May ilang stranded dahil takot tumawid. Pero may iba namang sinuong pa rin ang malakas na agos. Ayon sa kanilang kagawad, biglaan lang daw ang pagbaha sa kanilang lugar. Tumaas at rumagas rin ang tubig sa Gihulngan City. Nagmistulang malawak na ilog naman ang bahagi ng Barangay Caridad sa Lambayong Sultan Kudarat dahil sa pagbaha. Sa Iligan City, wala nang buhay ng matagpuan ang 9 na taong gulang na babae na inanod umano ng baha kahapon. Natagpuan ang kanyang mga labi sa Kilungko, Barangay Tubod. Kwento ng kanyang guro, pauwi na galing sa paaralan ng bata nang mangyari ang insidente. Bigla raw lumakas ang buhos ng ulan at ayon sa ilang residente, nadulas at nahulog ang bata sa kanal at natangay ng umapaw na tubig. Nalubog din sa baha ang ilang bahagi ng Midsayap sa Cotabato. Agad namang nagpadala ng heavy equipment ang LGU para linisin ang mga bara sa mga apektadong lugar. Halos mag-zero visibility naman sa ilang bahagi ng lalawigan dahil sa tindi ng ulan na sinabayan pa ng malakas na bugso ng hangin. Nagkaroon din ng power outage sa ilang bayan. Nakuha na naman kaninang hapon ang makapal at maitim na mga ulap na yan sa bahagi ng NLEX. Maya-maya, bumuhos na ang malakas na ulan. Nakaranas din ng pag-ulan ng ilang bahagi ng Metro Manila gaya ng Quezon City. Ayon sa Pag-asa, easterlies at localized thunderstorms ang nagdudulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Perwisyong bahana naman ang tiniis sa Quezon City matapos lang ang ilang minutong pag-ulan.
Nakatutok live si Maris Umali. Maris. Vicky, humupa na ang baha dito sa may Maria Clara Street at Araneta Avenue, no, dito sa Quezon City. Pero kanina ay umabot hanggang tuhod ang baha kahit na panandalian lang na bumuhos ang napakalakas na ulan. Alas 4 ng hapon simulang bumuhos ang napakalakas na ulan sa ilang bahagi ng Quezon City. Ayon sa Pag-asa, thunderstorm ang sanhi nito. Sa loob lang ng ilang minuto, tumaas agad ang baha rito sa may Maria Clara Street, corner Araneta Avenue. Perwisyo ang hatid sa kapwa motorista at mga pedestrian. Kahit unti-unti nang humuhupa ang baha, hindi pa rin makatuloy ang maraming motorista sa takot na tumirik. Gaya ng motorcycle ride-hailing driver na nagdalawang isip muna kung susuong sa baha. Hatid ko siya ma'am sana sa Santa Cruz, kaso yung daanan, ayan nga baha. Pag umikot naman, napakalayo. Kaya di ko alam. Siguro ma'am, iikot na lang, mahirap sumugal dyan, mataas yan. Oo ma'am, masisira yung motor ko. Huwag na lang po kasi mataas po yung baha po eh. Pero di gaya nila, may mga naglakas loob na lumusong sa baha gaya ng ambulansyang ito at ng mga motoristang ito. Tumigil na ang ulan pero mahigit 1 oras pa bago tuluyang humupa ang baha sa lugar na ito. Ang sunod namang binuno ng mga motorista, mabigat na traffic. Vicky, narito ako ngayon sa may panulukan ng Araneta Avenue at ang Maria Clara Street at hanggang sa mga sandaling ito ay mabigat pa rin ang daloy ng mga sasakyan o yung mabagal yung usad ng mga sasakyan. Mabigat ang daloy ng trapiko dahil kumakapal palalo yung volume ng mga sasakyan. Dito sa may Maria Clara Street ay aabot hanggang mga 500 meters yung haba ng traffic, habang dito naman sa may Araneta Avenue ay mahigit 1 kilometro ang haba ng traffic. So yan muna ang latest na sitwasyon mula pa rin dito sa may Araneta Avenue sa Quezon City. Balik sa inyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali. Hanggang weekend na may kabi-kabilang protesta laban sa katiwalian sa mga flood control project. Mapayapa ang mga ikinasa kanina pero nakahanda ang PNP sakaling may mauwi sa gulo tulad ng mga protesta kontra korupsyon sa Indonesia at Nepal. Nakatutok si Oscar Oida. Halos maabo ang buong Parliament Building sa Kathmandu, Nepal nitong Lunes. Maging ang ibang government building doon. Bahagi yan ng malawakang protesta sa Nepal na tinaguri ang Gen Z protests dahil sa karamihan sa mga nagprotesta ay kabataan. Ipinanawagan nila ang pagbaba sa pwesto ni Nepali Prime Minister KP Sharma Oli. Nagpahayag ng pagkadismaya sa umunoy pagkukulang ng pamahalaan sa paglaban sa korupsyon. Kasunod yan ang social media ban na ipinagpaliban ang pagpapatupad matapos masawi ang 19 na tao sa mga protesta noong Lunes nang gumamit ang pulisya ng tear gas at rubber bullets para kontrolin ang mga tao. Nitong Martes, bumaba na sa pwesto si Sharma Oli. Sa ngayon, hindi bababa sa 25 ang nasawi at mahigit 600 ang nasugatan. Dito sa Pilipinas, may mga kabi-kabilaring anti-corruption protests. Sa Quezon City, sinimulan sa misa ang pagtitipon-tipon ng iba't ibang grupo sa pamumuno ng Tindig Pilipinas. Ngunit huwag kalimutan na malalim nga ang bahid, ang mansa ng korap, mula tao hanggang sistema, mula balat hanggang buto, mula mukha hanggang kaluluwa. Hindi lang ikaw kundi ako. Hindi lang sila, kundi tayo. Nagkinilos protesta sila sa harap ng EDSA Shrine para hilingin ang pagtataguyod ng Independent Commission na bubusisi sa mga isyu ng korupsyon, lalo ang umunoy katiwalian sa flood control projects, at ipanawagan ang paglabas ng SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga halal na opisyal, partikular ang mga nasasangkot rito. Hindi po pwedeng ang pinaka-guilty, sila ang nag-iimbestiga. Dapat independent commission. Tama na ang pagnanakaw, tama na ang drama, totoong accountability naman, sana may kasuhan, sana may makulong. Sa Bulacan, nagmarcha ang isang grupo ng mga estudyante sa harap ng DPWH Bulacan 1st Engineering District na ang mga dating opisyal ay kabilang sa mga iniimbestigahan sa maanumalyang flood control project sa bansa. Dismayado raw ang grupo sa anilay anomalya sa tanggapan. May mga motorista ring nakisali sa pamamagitan ng pagbusina.
May mga isasagawa ring kilos protesta ang iba't ibang grupo bukas at sa Sabado. Ayon sa NCRPO, ang isa daw ay sa EDSA Shrine, habang mayroon din sa People Power Monument. Sa ngayon po, meron po tayong kabuang 2,250 na pulis na nakahanda para sa seguridad. Sakali raw na mangyari sa Pilipinas ang nangyari sa Nepal at sa Indonesia, handa raw ang PNP at DILG. Pero sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, hindi niya inaasahang mangyayari ito dito. People want accountability but not instability. So we will prevent the instability na mangyari. Nasa maximum tolerance kami. We understand that people have grievances and it is nothing to take advantage of. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Balik showbiz si Starstruck Season 4 Ultimate Female Survivor Chris Bernal. Masaya nga siya na nagbabalance niya ang trabaho at pagiging mommy at hubby sa kanyang mag-ama. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. What's earned through hard work brings the deepest pride. Proud si Chris Bernal sa milestone ng kanilang pamilya dahil nagbubunga ang kanilang pagsusumikap, gaya ng ongoing construction sa kanilang dream house. First quarter of 2026, makakalipat na kami. Nice. So ito dream house mo to, yung binibuild din yung dream house ko talaga. Yung si Perry parang oo na lang ako sa gusto ko. Sige, yung gusto mo, lagay natin yan, ganyan, ganyan. Gusto mo ng ganyan, sige, lagay natin yan. Kasi talagang kung ano yung gusto ko, go lang siya ng go. Oh, sobrang supportive talaga ng asawa ko. Tuloy-tuloy raw ang grind, lalo't full-time na raw ang kanyang pagbabalik sa showbiz matapos magpakasal at magkaroon ng anak. Guest host niyon sa TikTok Lock si Chris. At sa darating na Sabado, balik heavy drama naman siya sa upcoming Magpakailanman episode na Ang Babaeng Di Na Natuto. Gaganap si Chris bilang si Steph na ilang beses nabigo sa pag-ibig at nagkaroon ng 5 anak sa iba't ibang lalaki. Ilang araw-araw na hindi nakatulog si Chris dahil sa magkahalong kaba at excitement dahil ang tagal na raw nang huling bumida siya sa Magpakailanman. Sobrang kabado talaga ako kasi ang tagal kong hindi umarte at ang tagal kong hindi umarte na iyak buong araw. Kasi ang last show ko, kontrabida ko eh. Alam mo yon. So ngayon lang ulit ako naging api-apihan, kawawa. Supportive naman daw ang kanyang mister na si Perry Choi sa kanyang pagbabalik sa spotlight. Dito kasi ako lumaki. Imagine, 18 years na ako sa showbiz. Tapos biglang, parang ang hirap lang bitawan. At saka yung pag-arte talaga yung pinangahawakan ko na, namimiss ko na umarte. Pero bago yan, 1 buwang nagbakasyon si Chris kasama ang mister na si Perry at 2-year-old daughter na si Hailey. Sa kanyang Instagram, nag-post si Chris ng ilang snaps from their New York trip, kabilang ang pamamasyal sa Times Square, Central Park at Statue of Liberty. Family time talaga, as in, kasi bago ako pumirma sa Sparkle, talagang sabi ko, magbabakasyon muna ako kasi baka magsunod-sunod na. Masaya raw si Chris na nababalanse niya ang pagiging artista, mommy, at pagmamanage rin ng business. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. At my chika this Thursday night, ako po si Iya Arellano. Miss Mel. Salamat, Iya. At 4 na nominasyon ang nakuha ng GMA Network sa 2025 Association for International Broadcast Awards o AIB Awards. Finalist sa Continuing News category ang special report ng 24 oras tungkol sa mole people o mga taong walang tirahan at natuklasang nakatira sa mga underground drainage tunnel sa Makati. Finalist din para naman sa Presenter of the Year, ang 24 oras anchor si Vicky Morales. At finalist naman sa investigative category, ang special report na Kidneys for Sale ng Kapuso Mo, Jessica Soho. Finalist naman sa domestic affairs documentary, ang The Atom Araujo Specials, Pogo Land. Iaanunsyo ang mananalo sa London sa United Kingdom sa November 14. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.